Inihahandog ng Group 1, Barangay Love Story. Ay, rated PG. Ang muloy at kasama ang kailangan sa mga kapanahan. Madami ang namamatay sa maling akala. Hindi man pisikal, kundi pati sa emosyonal na aspect ng buhay. Ito po ang Barangay Love Story. Hi, Papa Empol. Ako po si Boyo. Nanggaling sa Manila, sulit marangal ng pamilya. Nakatira po kami sa probinsya ng Nueva Ecija. Doon ko po nakilala sa Bernie, ang unang nagpatibok ng aking puso. Sa una pa lamang namin pagkikita, ay nahulog na kami sa isang dahil sa kakaiba, ang estado namin sa buhay, masikreto kami nag-uusap sa pamamagitan ng sulat na aming inikisip lahat na lagi kong nilililang sa kanya. Nagpatuloy ang pagpapasahan namin ng sulat hanggang sa mapag-usapan namin ang masasabi kong una namin din. Pumunta kami sa park na malapit sa bahay ng Nueva Ecija at nang makita ko ang ice cream vendor, ay bali-bali ko siyang binili ng ice cream na paborito niya pala. Nakakalit ka naman. Delete yun ako. At sa araw din yun, ay naging pinakamasayang araw sa buhay ko. Dahil lumabas ako sa harap niya at Girlie! Ay, di ba siya? Ay, girlfriend. Oh! Alam ko. Alam ko. Wala ako talaga yung nagsabi nito sa bahay. Ngunit, kung patuloy tayo, ganit na kamahal. Kuya, mo kilala kita. Wala ko kaya ang mahal. Oo, kuya, oo. Nasa kita. sa sobrang saya ko, di ko nasigilan ang sarili ko at niyakap ko siya na mahigpit. Habang naglalakad kami pauwi sa kanila para inatin sa ay Kuya, sasabihin ko lang ko. Bakit na magulang ko na ayaw sa ibang bansa? Saan na tayo? at paulit-ulit ko narinig ng tanong niyang paano na tayo at napunta ako sa ideyang pagtanganan. Sabi ko ito sa kanya, gamit pa rin ang aklat na may kalapit na sila. At napag-isip namin ito. Nakita kami sa terminal ng bus papuntang Sambales sa lugar na aming pinalakihan. Magbubukong liwayway na ng makarating kami sa bahay ng aking lola sa tabi ng dagat. Dito namin pinagpatuloy ang akala naming masaya naming love story. Mag-iisang taon na rin kami namamalay sa Sambales. At ramdam namin pareho ang hirap ng buhay. Isang araw, pagkatapos ng paglaba ni Curly,
na akong kita ngayong araw eh. Sabi ko nga, dapat tayo magkain. Tutuwa na ako. Sige mo, ako ba yung pinagsawa? Tumuhay na to? Ha? Hindi kami nagpunta hanggang sa gabilan. Pag-ibig ko, bala ko na sanang pumuntakin at hindi ng tawad sa kanya. Nang may nakita akong sulat sa ibabaw ng ulan ni Gert. Pwede ko yan. Nasa ko yung dagat. Ikaw mo ako doon. Sasabihin ako sa'yo. Nakain ka. Dali-dali ako pumunta sa Binangdagan at nagulat ako nang makita ko siya. Girlie! Bakit? Alam mo, ang mga galit mo. Sorry po yan. Hindi ko na kayo sa'yo. Kayo pa lang dalawa. Nagkakit tayo. Ano pag-salok tayo? Hindi na lang pag-sulat sa lakin natin. Pero, Sorry po yan. Umalis si Girlie kasi iniwan ako sa Binangdagan. Habang nakita ko si Girlie na papalago, hindi ko sa siguro ng puso ko. Nang tuloy na siyang makalig, bumuhos ang malakas na ulan, sabay ng pagulan ng yangin, ay pagulan din ng puso ko at sakit. nasa Jessica Rodo. Lumipas ang araw, buwan, taon, wala na akong narinig pang balita tungkol kay Gertie. Kahit walang pa man, mahal na bahay ko pa rin sa Ayan naman. Nagmamahal, boy.